Mapagpalang umaga po sa ating Panginoon, gayon din po sa bawat isa. Salamat po sa Diyos sapagkat patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon at pribilehiyo para makapag-aral, makapakinig ng mga salita ng Diyos. At ngayon pong umaga, tayo po ay umawit muna sa ating Panginoon. Awitin po natin Espiritu Banal. Espiritong Banal, hallelujah. Espiritong Banal, kailangan ko. We need you, Holy Spirit, hallelujah. Ang iyong pagsama, kapangyarihan, ang puso ko'y umiibig, nabibighani sa'yo. Sa piling niyo ako ay lalago. Ay lumapit sa Panginoon. Ay lumalapit. Ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Wala kami ibang kailangan kundi kayo, Banal na Espiritu. Ang buhay na namasdan ka, sinasamba't minamahal kita. Sinasamba't minamahal kita. Minsan pa po, sinasamba't minamahal kita. Hallelujah. O purihin po kayo, aming Diyos. Purihin po kayo, Panginoon, aming dakilang Ama, Banal na Espiritu. Salamat sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo yung sumasa amin. Kayo yung tumutulong sa amin, Panginoon. Kayo yung nangunguna sa amin. Salamat sa kalakasan, sa kapayapaan, sa kagalingan, sa pag-ibig, Panginoon, sa kaligtasan na nagmumula sa inyo. O purihin po kayo, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. O aming Diyos, dakilang Ama, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Karapat dapat po kayo ngayong umaga. At sa bawat araw ng buhay po namin, O Diyos, karapat dapat po kayong tumanggap ng lahat ng papuri. Sapagkat kayo Diyos na mabuti, kayo Diyos, Panginoon. Hallelujah. Sa oras po na ito, Panginoon, sa aming pong paglapit sa inyo, bago po kami dumating sa pag-aaral po at pakikinig ng inyong mga salita, kami po ay nagpapalinis ng inyong banal dugo, anumang karumihan na mayroon po kami, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin po kami ng inyong banal na dugo upang sa paglapit po namin sa inyo, Panginoon, sa aming pong pakikinig, O Diyos, ng inyong mga salita ay malaya po namin at mababang loob po namin matanggap ang inyong mga mensahe. Salamat po sa inyo, Panginoon, sapagkat kayo Diyos na nagpapatawad sa mga anak po ninyo na tapat din namang lumalapit po sa inyo. Salamat, aming Diyos, at inaangkin po namin ngayong umaga, Banal na Espiritu, ang pagsama ninyo,
ang pagkilos po ninyo at paggawa, Panginoon, sa mga salita po ninyo na amin pong maririnig at mahahayag. Dalangin po namin, Panginoon, na buksan niyo po yung aming mga puso. Salamat po, Panginoon, lakipan po ng inyong kapangyarihan ang inyo pong lingkod na gagamitin ngayong umaga. Naangkin po namin, Panginoon, na walang maging distraction, Panginoon, ngayong umaga. Kundi, Panginoon, makapag-focus po kami sa mensahe po ninyo na nais po ninyong matanggap po namin ngayong umaga. Salamat po sa inyo, aming Diyos. Kayo Diyos na mabuti. Kayo Diyos na tapat. Salamat po sa inyo. Naangkin po namin nakatagumpayan ng gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Para po sa mensahe ng Panginoon, Pastor Rolly Mata po. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood para po sa live ngayong umaga. Ako po si Pastor Rolly na nagpapastor po sa lugar ng Sapang, San Miguel, Bulacan. Ang aking pong tagapanguna ay si Pastora Rosalia Medina. At ngayon po ay nandito po tayo sa Balite upang patuloy na magsaliksik at mag-aral ng salita ng Diyos. Naalala ko po, dito po ko yung unang pagkakataon na kung saan ay first time ko pong nag-devotion ng live. Dito po sa page na po ito noong May 6 po last year. Salamat po sa Panginoon sapagkat isang pribilehiyo na mapaglingkuran ang Panginoon at mapaglingkuran po kayo sa gandong pamamaraan. Ngayong umaga ay inanya ko po kayong makibukas sa akin sa aklat ng unang Pedro. 1 Peter o unang Pedro. Alam ko po maraming mga sufferings na ang bawat mananampalataya ay pinagdadaanan niya yon. Pero palakasin po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita at maraming bagay na itinuturo po sa atin ng Panginoon upang tayo ay makapagpatuloy bilang mga lingkod ng Panginoon. Dito sa 1 Peter chapter 2, unang Pedro, kapitulo 2, talatang 11 hanggat 21. 1 Peter chapter 2 verse 19 to 21. Ganito po ang sabi dito. Tingnan niyo po sa inyong mga hawak na Biblia. Sabi po dito, verse 19, sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Verse 20, maipagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ulitin ko po sa verse 21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat na lubos na tularan. So minsan pa ay hinihilingan ko po tayo ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa inyo sa umagang ito. Salamat sa panibagong kalakasan, Panginoon. At salamat din naman sa mga pagsubok, sa mga problema na dumarating po sa amin. Sapagat ang mga bagay na ito ay ginagamit niyo, Panginoon, upang ang iyong mga anak ay patuloy na lumago at lumalim sa pananampalataya. Sa oras na ito, Banal na Espiritu, hinihiling po namin na kayo ang manguna sa bawat isa amin. Mula sa lugar na ito, Panginoon, hanggang sa bawat mga nanonood o Diyos saan man lugar sila ngayon naroon. Maraming salamat po, inaangkin po namin na sa pamamagitan ng inyong mga salitang ito, kami ay lalakas, kami ay makapagpapatuloy. Salamat po, ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So salamat po sa Panginoon. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol ito sa pagtitiis. Sino po kaya sa atin ngayon ang walang pinagdadaanan o walang pagtitiis? Kung titingnan po natin, ang buong mundo, ang lahat ng bansa ay maraming bagay na pinagdadaanan. Marahil po kahit hindi mananampalataya ngayon ay maraming mga pinagdadaanan o maraming mga problema. Ito pong
binasa po natin ito po ay sinulat ni Pedro para mang-encourage sa mga mananampalataya at maging tapat sa mga pagsubok na pinagdadaanan. At yung pong mga pagsubok ay marami po itong pwedeng maging dahilan kung bakit ito ay dumarating sa atin, mga mananampalataya. Ano po? Una, dumarating sa ating pagsubok, minsan ito'y gawa o bunga ng ating mga kasalanan. May mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, nangyayari ito dahil may mga bagay po tayong nagawa na hindi ayon sa kalooban. At ito yung parusa po sa atin, o ito yung dapat na kabayaran para sa atin dahil sa paggawa natin ng ating mga kasalanan. Pangalawa, tayo po ay nagsasuffer o tayo ay dumadating sa paghihirap dahil kakulangan natin sa kaalaman ng salita ng Panginoon. Kasi po, kung tayo ay patuloy na magsasaliksik at kung patuloy po nating alam ang salita ng Panginoon, masusunod natin at magagawa po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Subalit kung hindi po tayo nagsasaliksik at hindi po tayo nagbibigay ng tamang oras para pag-aralan ang salita ng Diyos, wala po tayong alam. Sabi nga sa John chapter 8 verse 32, di po ba ang katotohanan ang magpapalaya sa atin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Paano po tayo lalaya kung hindi natin alam ang katotohanan? So minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit po tayo nagsasuffer. At ilang bagay pa yung kaya po tayo nagsasuffer sa paghihirap at pagtitiis, yung pagsang-ayon sa pamumuhay sa sanlibutang ito. Sabi sa Roma chapter 12 verse 2 na tayo ay huwag umayon sa takbo ng sanlibutan. Na po magbagong tayo ng isip. Pero kung tayo ay patuloy na namumuhay at nakikiisa sa gawa ng sanlibutan, sabi doon, tayo ay magsasuffer. Yung alam na nating hindi ito sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, nakikiuso pa tayo, lalo po sa mga panahon ngayon, mga kabataan, talagang usong-uso yung mga TikTok, ano po, yung mga iba't ibang challenge. Sa halip na magpalago po tayo sa ating spiritual, sa halip na magpakalakas tayo sa salita ng Panginoon, pero mas natatangay pa tayo ng mga bagay ng sanlibutan. So, ito ilang dahilan kung bakit po tayo nagsasuffer. At ito ay isinulat ni Pedro sa mga mananampalataya para palakasin ang bawat isa po sa atin. So, inihahanda po tayo ng Panginoon sa mga bagay na kinakaharap po natin ngayon. Marami po tayo talagang pinagdadaanan ngayon. Ano po, bawat sa atin, may kanya-kanya tayong alam kung ano ba yung mga pinagtitiisan po natin ngayon. Pero kung sa sanlibutan po natin titingnan, marami ngayon nagugutom, marami ngayon nahihirapan sa buhay, marami ngayon naiinip sa bahay. Pero tayong mga Kristiyano, may kanya-kanya din po tayong pinagdadaanan. Minsan battle sa tahanan. Ano po? Dahil sa sobrang pamilya sa loob ng tahanan at wala nang maikutan, talagang doon tayo sinusubok, lalo na po ang mga nanay ngayon. Buti na lang si Pastora, mababait ang mga anak. Po. Kasi mga nanay ngayon talagang masusubok ang patience. Alam niyo po, doon sa aming lugar, sa church, sa pastoral house ay yung mga nakaraang buwan ay maliit lang po yung aming pwesto. At kahit po anong gawin at galaw, talagang magkikita at magkikita. Kaya maraming pagtitiis. Ang mga anak, laging pinapagalitan ng nanay. Kasi ang mga anak po ngayon, sobrang paggamit sa cellphone, ano po. Minsan pinag-aralan ko isa kong anak, inutusan ko, wait lang daddy, sabi po niya. Nung inutusan ko uli, humakbang po na isang hakbang. Nung inutusan ko po uli, sumunod. Bago dumating sa pinto, na-stop. Kaya kahit po mga anak ngayon, ay nagtitiis din naman sa magulang. Kaya alam po, hindi sa tamang paraan. Kaya iba't iba po yung ating pinagtitiisan at pinagdadaanan. At dito po ay makikita natin na ang Panginoon ay nagtiis din naman, bagamat siya'y walang kasalanan. Nagtiis siya para sa atin, para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Ano po? At binigyan tayo ng Panginoon doon sa verse 21 na binanggit ko po dito.
Sabi dito, nagsuffer din po ang Panginoon. Wala siyang kasalanan. Naghirap siya, nagtiis siya ng pagbabata para tayo ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Bigyan po tayo ng masaganang buhay. Sabi dito, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat ng si Kristo ay magtiis para sa inyo. Hindi nagsuffer ang Panginoon para sa kanyang sarili, sapagkat ang Panginoon ay hindi siya nagkasala at wala siyang kasalanan. Nagsuffer ang Panginoon para po sa atin, dahil minahal po tayo ng Panginoon. At ang Panginoon ay nabuhay para sa iba. So ito'y sinulat ni Pablo para tularan po natin ang Panginoon. At ipinaunawa po dito ni Pablo yung mga bagay na dapat pagdaanan ng mga mananampalataya o ng mga Kristiyano. Sa Philippians chapter 1, punta po tayo sa Philippians chapter 1, ibilanggit po siya dito. Ito po ay patungkol sa mga pagtitiis ng mga Kristiyano. Tandaan po natin palagi, sabi ng iba, bakit nung siya'y maging Kristiyano ay doon siya nakaranas ng pagtitiis? Huwag po natin lalagay sa isip natin na tayo naging Kristiyano para maging madali ang buhay. Maraming bagay po tayong mga pagdadaanan. Ano po? Sabi sa Philippians chapter 1 verse 29. Ito po ang sabi dito, babasahin ko po. Dahil pinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Ibig sabihin, hindi po tayo binigyan ng pribileyo ng Diyos na maglingkod, o hindi tayo binigyan ng manampalataya lang sa Kanya, kung hindi may mga bagay na kalaki po ito. Ano yon? Yung pagtitiis. Kailangan po nating magtiis, sapagat sa 1 Peter chapter 2 verse 21, binabanggit po doon na ang pagtitiis ay bahagi ng pagkahirang sa atin. Lalo na mga pastor po ngayon sa panahong ito, talagang dito masusubok tayo ng Panginoon. Hanggang saan yung kaya natin pagtitiis? Karamihan po sa mga pastor ngayon walang allowance, nakadestino. Saan sila kukuha ng mga gagamitin sa pangangailangan? Opo, tapat ang Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pero dumarating sa pagkakataon na sinusubok tayo ng Panginoon para makita niya kung hanggang saan tayo maglilingkod, kung hanggang saan tayo magpapatuloy bilang isang hinirang ng Diyos. May kanya-kanya po tayong pagtitiis. Kaya dito, sa pamamagitan ng mga salitang ito ay sinulat ito ni Pedro para palakasin ang kanyang mga hinirang o ang kanyang mga lingkod. Sabi doon, ulitin ko po, na hindi lang tayo binigyan ng pagkakataon ng Diyos na manampalataya, kung hindi tayo ay magtiis din naman. At lahat ng pinagdadaanan po natin, huwag niyo pong iisipin na tayo lang yung nagdadaan sa mga ganitong sitwasyon. Katulad po ng pandemic, di na naman ang Pilipinas ang nakakaranas ng paglaban sa virus. Hindi lang naman po ang Australia, ang Canada. Buong mundo ay nakakaranas ng mga ganitong problema at pagtitiis. Tayo po bilang mga Kristiyano, sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, anumang pagsubok yung dumating sa buhay natin, ito ay pinagdaanan na ng lahat ng tao. So bago po dumating sa atin yung mga pagtitiis po natin, maraming tao na ang nagtagumpay sa pamamagitan ng mga pagsubok, sa pamamagitan ng mga pagtitiis sa kanilang pinagdaanan. So, hindi lang po tayo. Kaya kailangan po nating magtiis at kailangan po natin talagang maunawaan na tayo ay hinirang ng Diyos kalakip sa pagtitiis. Sabi dito sa Hebreo chapter 10 verse 36, marami pong mga naglilingkod ngayon ayaw sa pagtitiis. Marami po tayong nakikita ngayon, most in gusto po nila sa pagpapala, ayaw nila nung naghihirap. Pero hindi po ganon ang buhay ng isang Kristiyano, katulad ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng halimbawa na dapat po natin tularan. Ang Panginoon ay naging tao, namuhay sa piling ng mga tao at ipinakita niya kung paano ba dapat mamuhay ang mga Kristiyano. Nagbigay po siya ng halimbawa na dapat po nating tularan bilang mga Kristiyano. Dito po sa Hebrew chapter 10, verse 36, sabi dito,
kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Sabi doon, kailangan nating magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. So talagang darating po yung mga bagay na ganito sa buhay natin para masunod natin ang kalooban ng ating Panginoon. Minsan po ay pinapangunahan natin ang Panginoon dahil ayaw po natin na dumanas tayo ng hirap at pagtitiis. Sa Lamentation chapter 3, may binabanggit po doon. Bubuksan ko na po sa Lamentation chapter 3. May binabanggit po dito patungkol sa pagtitiis. Ito po yung dapat na maging attitude po natin. Kapag tayo ay nakakaranas na ng mga paghihirap at pagtitiis, sa halip na maging mareklamo po tayo, dapat po ito'y maging katangian po natin. Sa verse 28, Lamentation chapter 3, verse 28, kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Sabi doon, tahimik po tayong magtiis, hindi nagrereklamo. Minsan dumarating sa pagkakataon, kapag tayo ay inutusan ng ating mga leader, sa mga kamanggagawa, at kapag tayo ay nahihirapan na, wala na tayo ibang tinutuligsa kundi mga leader po natin. Sabi doon, kung may pagtitiis, kasi kailangan po natin pagdaanan yung mga bagay na ito. Kung paano tayo hinirang at tinawag ng Diyos, kailangan bukas po yung ating kaisipan na mayroon tayong pagdadaanan o pagtitiisan. Kapag tayo ay nakakaranas na po ng mga hirap at mga pagtitiis, huwag natin balikan yung mga leader po natin. Kasi bahagi ito ng paghahirang sa atin ng Diyos. At bago pa tayo makaranas ng pagtitiis at ng hirap, una pong naghirap dyan ang mga leader natin. Katulad din ng mga leader nila. At katulad ng Panginoon. Siya yung unang nagtiis na dapat nating maging halimbawa. Sabi sa verse 30, tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Yan po, ayaw na ayaw po natin nung tayo ay nasasaktan. Minsan po sa mga kamanggagawa po natin, kapag umiiral ang pag-ibig, kapag napapaalalahanan ng pastor ay nasasaktan. Bakit? Sabi nga dito, tanggapin po natin. Kasi masakit para sa kanila yon. Masakit. Lahat naman tayo umiibig. Pero may mga pagkakataon na kailangan po talaga natanggapin po natin yung mga bagay na kalooban ng Panginoon. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Talagang marami tayong pagdadaanan. Masasaktan yung ating damdamin, masasaktan yung ating pagkatao. Minsan yung kasama mo, siya pa yung nakakapanakit sa atin. Minsan yung inaasahan mo na magko-comfort sa iyo, pero yun pa yung makakasakit sa iyo. Yun pa yung hahamak sa iyo. Kaya sabi po dito na tanggapin po natin yung lahat. At sabi po dito, yung lahat ng dadanasin po natin at pagdadaanan po natin sa ating mga pagtitiis. So sa Acts chapter 14, tingnan po natin, ito naman ay patungkol sa mga alagad. Acts chapter 14, nung si Pablo at si Bernabe ay nangaral. Ito yung mga pasimula ng pangangaral ng mga apostol. At sila po ay nagtitrain ng mga manggagawa, ng mga mananampalataya. Acts chapter 14 verse 22. Simula ko pa sa 21. Ang magandang balita ay pinangaral ni na Pablo at Bernabe sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Listra, Iconio, at Antioquia ng Pisidia. Verse 22. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. So ito isang bahagi. Para po tayo ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Sabi doon,
Hindi sinabi na minsan lang yung dadanasin nilang pagsubok. Kung hindi, sabi po dito, daranas muna tayo ng maraming pagsubok. Alam niyo po, yung buhay ni Job. Si Job na isang matapat na lingkod ng Diyos. Si Job na isang taong makadiyos. Nung siya ay subukin ni Satanas sa kapahintulutan ng Panginoon, may nagbalita sa kanya yung kanyang mga hayop ay namatay. Hindi pa natatapos nagbabalita yung kanyang alipin. At sinabi yung kanyang mga anak ay namatay din. At hindi pa natatapos yung balita na yon. 4 na beses po yun. Ano po, sa isang panahon, 4 na beses yung pagsubok na dumating kay Job. Pagdating doon sa 5 pagsubok, sa pamamagitan ng kanyang asawa, gusto nung asawa ni Job na sumpain na niya ang Diyos dahil sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pero ano sabi ni Job? Sa mabuti lang ba natin pasasalamatan ang Panginoon? Kaya dito makikita po natin na kung paano pinalakas ng mga alagad yung mga mananampalataya sa bawat bayan. Kasi inihahanda po sila para pagdating ng pagsubok, ito ay mapagtagumpayan nila. Inihanda po ng mga alagad sa pagsubok yung mga mananampalataya. Alam niyo po yung isang magsasaka, naghahanda din po ng lupa yan, nagpe-prepare. Preparasyon sa pagsasabog ng binhi para ito ay umani at maging maganda ani. Tayo ganun din po, inihanda tayo ng Diyos para tayo ay magbunga ng mga magagandang bunga bilang isang mananampalataya. At marami tayong pagdadaanan o marami tayong talagang mararanasan na pagtitiis. Lalo na po sa panahon natin ngayon, marami na po tayong nababalitaan. Ano po? Sa atin lang bilang individual, spiritual, ano ba yung mga pagtitiis natin? Kung dati nakapagpo-focus po tayo sa ministry, sa mga gawain, malaya tayong gumawa. Ngayon, nasa doon lang po tayo sa ating mga tahanan, sa church. Ano po? At sa loob ng tahanan, sa loob ng church, napakaraming hadlang o napakaraming pumipigil para tayo ay makapag-focus. Ito ay bahagi ng pagtitiis po natin. Minsan nga, bibigyan pa natin ng oras ang Facebook kaysa magbasa ng salita ng Diyos. Dati-rati, nakakapanalangin tayo ng madalas o mas matagal na panalangin. Ngayon, maraming pumupukaw sa ating mga mata sa loob ng tahanan. Marami po tayong pagtitiis na ginagawa sa panahon po natin ngayon. Ito pa po, gaano ba tayo kahanda dahil tayo ay nasa huling panahon na? Kung dumating na yung tinatawag na 666, yung mga antikristo, paano kung ito na yung panahon na kung saan ay kailangan na tayong o talagang sapil na maglagay ng microchip sa bawat tao kasi sinusulong na po ito sa ibang bansa. Ngayon bilang isang Kristiyano, sabi doon kapag wala ka nito ay hindi ka makabibili sa mga tindahan. Kasi nandito na lahat yung mga kwalifikasyon natin sa yung mga card po natin, license, PhilHealth, SSS. Paano po tayo tatayo doon? Na kapag dumating na panahon na yon at manindigan tayo na hindi tayo makiisa doon, na wala na tayo mabibiling mga pagkain, hindi tayo makakapasok ng mga mall. Kaya isang bagay po na inihahanda tayo ng Diyos. Ano po? Kasi marami po tayo talagang pagtitiisan at pagdadaanan. Katulad ng mga unang alagad at mga unang propeta na nagtiis sila ng hirap hanggang kamatayan. Si Stephen po, hanggang sa huling kamatayan niya, nagtiisan ng sakit at hirap sa pamamagitan ng bato. So dito sa 1 Peter chapter 4, bilang panghuli na po, 1 Peter chapter 4 verse 12, sabi po dito, mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas, na para bang ito'y di pangkaraniwan. So, ulitin ko po, na ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Kung may mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin, kahit tayo mga lingkod na ng Diyos, kahit tayo mga pastor na, kahit na tayo mga manggagawa na, pangkaraniwan lang po sa atin yung mga pagsubok at pagtitiis na dumarating sa buhay natin. Sapagkat ito'y bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos.
ang Panginoon ay nagbigay ng mga halimbawa na dapat po natin tularan para po tayo ay makapagpatuloy. Ano po? Panginoon, nakita po natin kung paano siya talagang sumunod sa kalooban ng Ama. Bagamat alam niya yung mangyayari na yon, alam niya yung mga pagdadaanan niya, alam niya yung kinakaharap niya. Pero napagtagumpayan niya ang lahat ng iyon para ito ay ibigay po sa atin at tularan natin ang Panginoon. Kaya sabi dito na huwag na tayong magtaka kung paano tayo dumadanas ng mga mabibigat na pagsubok at ito hindi pangkaraniwan. Tandaan niyo po, yung mga pagsubok na dumadaan sa atin, paulit-ulit lang po yan pangkaraniwan. At yung mga unang pagsubok na dumating sa buhay po natin, napagtagumpayan na po natin yan. Pero minsan may mga mananampalataya, kapag dumating muli isang pagsubok na kahit napagtagumpayan na niya, bakit sila ay bumabagsak? So kailangan alam po natin na talagang darating sa buhay po natin ang mga pagsubok, yung mga pagtitiis. Bilang ito ay bahagi ng pagkahirang sa atin ng Panginoon. At doon sa 1 Peter chapter 2 verse 21 na binanggit po doon, sabi doon, si Kristo ay nagtiis din naman para sa atin at binigyan niya po tayo ng mga halimbawa na dapat nating tularan. Sa Mateo chapter 10 verse 45, binabanggit po doon na kung saan ay kailangan ang isang lingkod ng Diyos ay maging alipin. Hindi yung huwag po tayong aasa na talagang magiging magiging alpante lang po tayo, magiging dakila tayo. Kailangan talaga natin magtiis at bigyan tayo ng halimbawa ng Panginoon. Kailangan na tayo ay maging alipin bilang isang lingkod ng Diyos. Magpakababa tayo. Ang Panginoon ay nagpakababa siya, naging alipin, sabi nga sa Pilipos chapter 2 verse 5. Mula sa isang pagiging Diyos na siya'y nagpakababa. Hinubad niya muna yung pagiging Diyos. Kahit tayo mga pastor, kailangan hubarin po natin dito ng pastor. Kailangan tayo ay maglingkod sa ating kapwa. Kailangan yung puso natin bilang mga pastor, bilang mga manggagawa, lagi yung puso po natin ay mababa at lagi tayong maging tagapaglingkod. Hindi po dahil tayo na yung nangunguna ay maging taas na una po tayo. Hindi po. Hanggang sa huli, kailangan po nating magtiis sa Panginoon. Sa 1 John chapter 2 verse 6, tapos na po tayo, sabi po dito, 1 John chapter 2 verse 6, sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Kaya nga, kailangan lagi po tayong nakapundasyon at palagi po tayong nakatuon, walang iba kung hindi sa Panginoon. Kasi yun yung nais ng Panginoon. Yun yung layunin niya kung bakit bigyan tayo ng halimbawa na mga halimbawa kung paano tayo magtatagumpay sa pagtitiis. Sa 1 Corinthians, sabi ni Paul na maging kagaya, katulad niyo ako, katulad ng paggaya ko kay Kristo. Wala nang ibang dapat nating example kundi ang Panginoon. Hindi ang pastor natin. Hindi yung mga nakikita nating magagaling mangaral. Ano po? Hindi yung mga kung sino man tao na dapat nating idolohin. Walang iba kundi dapat ang Panginoong Hesus. Siya yung dapat na lagi natin tularan. Siya yung dapat na maging pundasyon ng ating pananampalataya. Upang kung dumating yung panahon na tayo ay dumating sa mga pagsubok, lalo na sa mga panahong ito, mga kapwa ko pastor, mga kapwa ko manggagawa, mga kapwa ko mananampalataya, ano po, anuman yung mga pinagdadaanan natin ngayon, hindi ito yung panahon para umatras. Hindi ito yung panahon para maging panatag lang po tayo sapagkat ang nais ng Panginoon, maging tapat po tayo sa lahat ng ating pinagtitiisan. Maging tapat po tayo, ano man yung pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos yung lahat ng sitwasyon natin sapagkat napagdaanan ito lahat ng Panginoon. Wala siyang kasalanan, inalipusta ang Panginoon, nakaranas siya ng hirap. Pag binasa po natin yung Isaiah chapter 53, ano po, yung lahat ng pinagdaanan ng Panginoon. Kaya alam ng Diyos yung lahat ng pinagdadaanan natin. Kaya isang paalala po, na magpatuloy po tayo
Gawin nating halimbawa ang Panginoon kung paano siya nagtagumpay. Isang bagay po, tiyak na tayo ay magtatagumpay. Walang susuko, lahat magpapatuloy. Po, tayong lahat ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi tayo mabubuhay sa mga bagay na nakikita, kundi tayo ay mabubuhay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon sa binigay niya pong mensahe sa atin sa umagang ito. Mga kapatid, sama-sama po tayo, tulong-tulong po tayo sa isang pakikibahagi sa ministeryo na ibigay sa atin ng Panginoon. Lahat po tayo gagawa sa Panginoon at lahat tayo magiging malakas, lahat tayo magiging matatag. Sapagkat ang tunay na buhay natin ay na kay Kristo. Siya lang talaga yung buhay natin. Kaya anuman ang pagdaanan natin, kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon. Wala pa tayong nabalitaan ng mga kapatid natin sa pananampalataya sa loob ng 3 buwan na nakalipas na ito ay namatay dahil sa gutom, walang makain. Hindi. Lagi tayong, ang Diyos ay kasama po natin sa lahat ng panahon. Kaya salamat po sa Diyos. Dahil po natin ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ito ng pagkatawag sa atin ng Diyos o bahagi ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Minsan pa tayo manalangin. Hallelujah. We praise you, Lord. We give you all glory. Panginoon, sa inyo lamang ang pinakamataas na papuri. Sa inyo po ang pinakamataas na pagsamba. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat sapagkat may mga pagtitiis na kami ay may pinagdadaanan ngayon, Panginoon. At Lord, katulad ang iyong sinabi, kailangan na masanay kami na mga pagtitiis ay hindi pangkaraniwan sa amin ito. Sapagkat marami pa kaming pagdadaanan, Panginoon, hanggang sa kami ay makapasok dyan sa inyong kaharian. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa lahat ng mga mananampalataya, sa lahat ng mga tinawag niyo, hinirang niyo, Panginoon. Marahil may mga ilang lingkod ngayon, O Diyos, ay nakapagdadalawang isip, Panginoon, dahil sa kahirapan na dinaranas. Lord, sa umagang ito, palakasin niyo po siya, Panginoon. Kung siya man ay nanonood ngayon, O Diyos, Lord, kilala niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kilala niyo yung katangian namin. Alam niyo yung mga pinagdadaanan po namin. Abutin niyo po kami, Panginoon. Lord, wala kayong lalampasan isa man sa amin. Holy Spirit, kayo magpalakas po sa amin. At sa pamamagitan ng inyong mga salita na aming narinig, ito'y magpalakas sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Salamat po, alam namin na naman pagdaanan po namin, ang lahat ng ito ay mapagtatagumpayan po namin sapagkat kayo ay nagtagumpay. At kung paano kayo nagtagumpay, Panginoon, kami rin naman ay binigyan nyo ng katagumpayan at higit pa kami na magtatagumpay. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon, na maging tapat po kami sa lahat ng aming pinagdadaanan. Dalangin po namin, O Diyos, na yung pagsama nyo at yung pagkilos nyo ay patuloy na maranasan po namin. At sa oras na ito, Panginoon, sa inyo po namin, itinitiwala ang buhay po namin, ang bawat iglesia na may pinagdadaanan, Panginoon. Lord, samahan niyo po sila, yung mga tagapanguna, Panginoon, yung Espiritu niyo, ang magturo sa lahat ng bagay, yung banal na Espiritu niyo, ang magpatatag sa bawat mananampalataya, sa bawat iglesia. Salamat po, maging sa aming tahanan, Panginoon, anuman yung mga pagtitiis po namin, lalo na sa gawa ng kaaway ngayon, sa gawa ng sanlibutan, sa bawat pamilya, Panginoon, in Jesus' mighty name. Lord, kayo'y magpapalakas sa amin, Panginoon. Kayo'y magbibigay ng katagumpayan po sa amin, Panginoon. Salamat po at anumang gawa ni Satanas sa buhay ng bawat mananampalataya upang ibagsak sa pangalan ni Jesus. Sinasaway po namin ito, Panginoon, yung discouragement sa pangalan ni Jesus. Sinasaway po namin ito, Panginoon. Lord, hindi na ito yung panahon para kami ay tumalikod sa inyo, para kami ay hindi magpatuloy. Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo po namin itinitiwala yung buhay po namin at sa inyo po namin sinasalalay, Panginoon, yung aming hinaharap. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. Patuloy lang po tayo sa paglilingkod. Binabalik ko na po sa ating kapatid. Salamat po sa Panginoon sa kanyang mga mensahe. Pagpalain po tayo ng ating Diyos.